syempre yung mixture natin, okay, hahanap talaga yan ng butas. Uh-oh. Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabisig, meron ulit tayong pag-uusapan. Ito yung napaka-importante sa ating motor na kung saan pag ito ay nangyari sa iyong motor, siguradong hindi na aandar o hindi na mag-start yung iyong motor. Kasi na-loose compression na siya, no? So yun, loose compression ang ating pag-aaralan, okay? So ayan. So, ito meron tayo ditong mga valvula, no? Ito yung exhaust, ito yung intake. Yung exhaust, yung mas maliit, yung intake, yung mas malaki na valve, no? So ayan. So, meron tayo ding Honda TMX 155 na block dito with piston. And then, ito yung meron tayong valve seals, no? Bakit may valve seals, no? Sa pag-usapan natin. Share ko mamaya, no? So, unang-una sa lahat, ang loose compression kasi, ito yung nababawasan yung air and fuel mixture mo habang kinocompress ng ating piston yung ating mixture dito sa kanyang combustion chamber. So, sa taas ng piston natin, dito yung ating combustion chamber natin sa ating motor, okay? So, ngayon, nababawasan yung mixture natin. Bakit nangyayari yon? So, may mga bagay-bagay na kailangan natin na unawain bakit nagkaka-loose compression ang ating motor. So, share na natin. Unang-una sa lahat, pag ang ating motor ay nasira, yung kanyang, ito muna, valve seals natin, ito ay magkakaroon din ng effect. Okay, pag nasira itong valve seals. Ba't ko nasabi yun? No? Ang valve seals nasa taas, nandito yan. Okay? Dito yan sa dalawang valve natin. Okay, taas natin konti. Ayan, nasa taas naman yan, no? Ayan, yung mga valve seals natin. Ganyan trabaho niya yan, no? Para hindi makapasok yung oil dito sa taas. Okay, papunta dito sa baba at papunta sa ating combustion chamber. Yan ang gamit nila. Pero pag nasira itong mga kabasic, can you imagine, no? Yung ating oil unting tutulo dyan, bababa sa ating valve stem. Okay? At saka pag nag-open na yung ating valve, okay? Intake man or exhaust yan, pag nag-open sila, ay bababa din, unti-unti ring bababa yung oil. Okay? And then, can you imagine na yung oil natin bababa dito, mainit na mainit yung makina natin. Okay? Siyempre, may burning inside the combustion chamber. Kaya siyempre, yung oil natin pwedeng masunog dito, okay? Habang bumaba siya dito. Or pwedeng lumagpas siya dito sa ating valve face natin at pumunta sa ating combustion chamber at masunog doon sa loob. Okay? Bakit nagkakaroon ng loose compression pag nasira yung ating valve seals? Dahil nga, pag yung ating mga oil nasunog dito o na punta dito sa ating valve face, nasunog dyan, at umitim na yan at nagkaroon na yan ng, di ba? Pag lagyan na ng carbon yan dito sa kanyang valve face, doon nagkakaroon na ng loose compression. Doon na mangyayari na yung ating air and fuel natin ay lalabas dito sa kanyang valve face. Okay? Or siyempre, pag dito sa loob ng ating combustion chamber, pag maraming carbon dyan, siyempre, mag-loose compression tayo dyan. Kasi nga, minsan ay, pag nag-loose compression kasi mga kabisok, mababawasan yung power ng motor natin. Can you imagine na kung maraming carbon dito sa taas ng ating piston, okay? And then, pagpunta pa lang yung ating air and fuel mixture, yung ating mga carbon, no? Deposits natin, especially yung mga matagal na dito, okay? At yun ay mga nagbabaga na yon. Siyempre, pagpunta pa lang ng ating mixture, nasusunog na agad, no? Kinocompress pa lang ng ating piston yung ating mixture, nababawasan na yung susunugin ng ating spark plug na magkukos ng loose compression. Okay? So, napakalaga itong mga kabasic na hindi sira yung ating mga valve seals. Okay? Kasi, ulitin ko, dadali dito yan. So, pag pumunta dito, halimbawa dito, ay nasunog na dito, nag-power stroke siya, nasunog at unti-unting nababarhan dito sa kanyang valve face at saka valve seat niya doon sa ating cylinder head. Okay? Kasi alam naman natin na nakaganyan yan, no? Yung ating cylinder head, ito, halimbawa, yan, ganyan yan. Pag nag-open close yan, bumaba yung ating oil dyan. Dahil nasira nga yung ating valve seals, kaya pwedeng effect din yung valve seals. Ito yung cause ng bakit nagkaroon tayo ng loose compression. Kasi maraming nasusunog na oil kasama ng air and fuel mixture natin na nagkakaroon siya ng maraming carbon sa loob. Okay? Or dito mismo. Okay? Kaya nga ginagrind yan, nire-refresh pag matagal na yung ating motor para maalis yung mga nakabarado dyan para hindi naglo-loss compression yung ating motor, hindi nababawasan yung lakas ng ating motor. Kaya nga napansin yung mga kabasic na pag tumagal na yung ating mga motor, mga 4 years, 5 years na, makikita nyo na parang humina yung motor natin. Kasi nga, hindi na maayos yung compression ng ating piston doon sa loob. Ang next natin dito sa kanyang valves, pagkatapos ng ating valve seals, dito rin sa kanyang valve face at saka valve seat. Okay, valve face niya to. Okay, valve seat niya kung saan ay nakaupo siya doon sa cylinder head. Yan. Ganyan, yung ating cylinder head. So, talagang kino-close niya ng maigi yan doon sa ating, pag nag-top dead center na yung ating motor, okay, ready na siya sa compression at saka power, nagko-close yung ating both intake and exhaust valve. No, ganyan. So, dapat yung ating valve ay kino-close niya maigi yung ating combustion chamber para walang lalabas na
kahit konti na mixture natin para hindi mabawasan. Pero ang senaryo nga, pag ang ating motor ay matagal-tagal na talagang may na-build na carbon na sa loob, whether oil man yan or hindi oil, ay talagang pwedeng malagyan ng bara. Okay? Babarahan niya yung ating valve seat dito or yung ating valve face. Babarahan yan so hindi niya na ma-fit. Hindi niya na talaga ma-close yung ating mixture sa loob ng ating combustion chamber at lalabas na sila. Okay? Kaya nga nagkakaroon na ng loss compression. So whether exhaust or intake yung nagkaganon, pwedeng mangyari yon sa ating mga motor. So yun yung mga dahilan ng loss compression. Okay? Valve seals and the valve seat in valve face sa loob ng ating makina. Yan. So dapat yan ay walang bara, walang hindi barado para hindi mag-loss compression. Okay, ano pa? Siyempre hindi mawala yan yung ating gasket, top gasket natin. Alright? So top gasket. Okay, biglang lumabo yung ating camera. Ayan. Itong top gasket natin mga kabasic, napakahalaga ito. Ito dapat ay hindi nasira kasi itong napakalaking dahilan ng loss compression itong ating top gasket or cylinder head gasket natin. Bakit ko nasabi yon? Dahil nyo ba pag ito ay bumigay na, okay? Pag bumigay na yung ating gasket, syempre yung mixture natin, okay? Hahanap talaga yan ng butas, okay? Sa loob ng combustion chamber. Hahanap ng butas yan at pag ito, okay, sa gilid-gilid, ayan. Pag ito mga kabasic, nasira na yan, dadaan dito sa may pinakailalim or sa taas, dadaan yan yung mixture natin. Okay? So, lalabas yung mixture natin pag ito talagang sira na at kailangan na rin palitan. Okay? Pag nasira na yung ating gasket. So, ano pa mga kabasic? So, mayroon pa. Okay? So, ang next natin mga kabasic is yung ating piston rings natin. Yun ang next natin. Yung piston rings natin nasa loob. Okay? Pag ilabas natin yung ating piston, may labas pa natin dito. Medyo matigas pa dito. Okay? Nasa loob yan yung ating piston rings. Kung halimbawa yung piston rings natin ay nasira or yung ring gaps natin ay lumawak na, lumipis na yung ating piston rings, syempre pag nagko-compression yung ating piston, pataas yung ating piston mga kabasic, taas natin ha, ayan, ayan, so halimbawa ganyan yung ating piston, syempre close dun sa taas, sa may mga valve, walang dumadaan doon, pwede siyang maghanap dito sa gilid, okay, at pag sakto naman na yung ring gaps natin ay malawak na, yung compression natin dadaan dito, okay, dadaan dyan, doon, lulusot doon sa ating mga piston rings dahil sira na or manipis na or malawak na yung ring gaps ng ating mga piston. Yun ang isang dahilan ng loss compression. Okay? And then, syempre, kasama na rin yung ating cylinder wall natin or cylinder bore natin. Ito yung bore natin pag nagasgas na rin to. Okay? Yung bore natin, nalawak na rin. Syempre, dagdag din yan na pagdaanan ng ating mixture sa loob ng ating combustion chamber. Alright? So, ano pa? Alright, meron pa mga kabasic. Alam nyo ba, na yun sa ating spark plug din, di ba? Yung spark plug natin mga kabasics, trade natin yon. Once na nagpalit ka ng bagong spark plug at hindi mo siya nahigpitan ng tamang higpit ng ating spark plug, pwedeng dadaan din doon yung ating mixture. Kasi yung spark plug natin, nandyan yan sa, malapit yan sa ating, or dyan mismo sa combustion chamber natin, yung spark plug natin. Halimbawa ganyan, no? So, ganyan mga kabasic, yung ating spark plug. Once na hindi rin nahigpitan na maayos, kasi yung ating spark plug, sa loob ng ating cylinder head, talagang may kunyan, nakakalabas yan. Okay? Konti sa may cylinder, sa may combustion chamber natin, yung ating spark plug. So halimbawa, hindi mo naigpitan masyado yung spark plug muna, okay? Hindi mo na thread siya ng maayos na paigpitan, pwedeng dadaan din doon yung mixture natin. So to compress ng piston yung mixture at maluwag yung spark plug mo, dadaan na yun yung ating mixture, malulus compression ka din dahil doon sa spark plug na maluwag. Kaya nga dapat ang spark plug na higpitan yan ng maayos na higpit lamang. Okay? Yun, ganun mga kabasic. So syempre, mga worst scenario na yun, yung mga pag nabaluktot to mga kabasic, syempre, automatic na hindi na niya ma-seal yung mixture sa loob. Kaya loss compression na. Hindi mo na talaga mapapaandar ang iyong motor kahit anong gawin mo. Okay? Syempre, automatic na yan, lalabas na ang compression ang ating mixture sa ating valve face at valve seat natin. So, ganun mga kabasic. So, yun ang kailangan nating maintindihan, malaman, at hopefully, ako'y nakatulong. At maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood, sa pagsubaybay natin sa mga videos natin. Please, like, comment, and share din. At pwede kayo mag-share ng konting blessing kung meron kayo through sa ating super thanks sa ating YouTube channel. Meron tayo dyan. Okay? Yung ating super thanks, yung dollar with a heart na logo. Click lang yan, and then meron tayong pwedeng i-donate doon kung magkano man ang gusto nyo ma-share. Dahil natuwa kayo, nasiyahan kayo sa video, natuto tayo, and then why not na mag-share naman tayo. Okay? So, thanks for watching again mga kabasic, and God bless sa lahat. At sana sabay-sabay tayong matuto sa pagmekaniko, sa pag-unawa, sa ating mga problema, okay, sa ating mga motor.
Alright mga kabisig, God bless.